Sa lalawigan ng Anhoy, dumadaloy sa norte ang Ilog Huay, at sa gitna naman ang Ilog Yangtze, dahilan upang mabuo ang isang malawak na kapatagan na matagal nang kinikilala sa kasaysayan. Ang lupaing ito ay kilala na mula pa noong sinaunang panahon dahil sa mayaman at matabang mga lupa nito. Gayon din ang pag-uugnay ng napakaraming lawa at ilog na nagbigay daan sa patuloy na pag-usbong ng kalakalan at komersyo. Dahil sa ganitong kalagayan, kung saan nagtitipon ang yaman at salapi, hindi maiiwasan na ang mga magnanakaw at masasamang loob ay sumunod din at magtipon sa naturang lugar. Habang patuloy na naglipa na ang iba't ibang pangkat ng mga bandido at masasamang loob mula sa tinatawag na unorthodox faction, marami ring individual ang tumindig upang sila ay harapin at talunin. Kasabay nito, maraming mga angkan at sekta na nakatuon sa pagtataguyod ng kaayusan at alituntunin ng Murim ang naitatag sa Anhoy. Kabilang sa mga pinakatanyag ay ang angkan ng Namgung, isa sa 5 dakilang angkan ng Central Plains at itinuturing ding pinakadakilang sekta sa buong lalawigan. Isa pa sa mga kilalang angkan sa rehiyon ay ang angkan ng Danri, na bagamat hindi maihahambing ang impluensya at lakas sa angkan ng Namgung, kinikilala sila bilang isang pamilyang nagtataglay ng natatanging puwersa ng labanan na tinatawag na Cross Heaven Sword Division. At dahil sa kanilang unit na namamahala sa pangangalap ng impormasyon at pagpapatupad ng batas, na kilala bilang Black Crow Squad, naging tanyag ang pangalan ng angkan ng Danri sa buong lalawigan ng Anhoy. Partikular na ang kakayahan ng Black Crow Squad sa larangan ng pangangalap ng impormasyon ay napakalakas, sa puntong kahit ang Beggar Sect, na kilala at kinatatakutan pagdating sa impormasyong pangilalim, ay napipilitang umamin na mas mataas ang antas ng Black Crow Squad ng angkan ng Danri sa aspetong yun, kahit sa loob lamang ng lalawigan ng Anhoy. Subalit sa kabila ng reputasyong ito, kamakailan lamang ay nahaharap ang mismong Black Crow Squad sa isang panibagong kaso na nagdudulot ng matinding pag-aalala. Sa kasalukuyan, tumungo tayo sa loob ng isang gusali, kung saan makikita ang isang kamay na mahigpit na humahawak sa isang dyaryo habang ang isang lalaki ay nakayuko sa kanyang harapan. Ang kamay na yun ay pagmamay-ari ng isang matandang lalaki, ang Black Crow Squad leader na si Guy Dehyo. Ayon sa kanyang binigkas, isa na naman itong kaso ng pagpapakamatay, at tila nagiging isang uri na ito ng salot. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang buwan ay halos 100 tao na ang kumitil ng sarili nilang buhay. Bagamat may mga kaso na talaga ng pagpapakamatay noon pa man, kadalasan ay 1 o 2 lamang bawat buwan at hindi kailanman umabot sa ganito karaming bilang, kaya't malinaw na may kakaiba sa nangyayaring ito. Naisip pa ng squad leader na ang pinaka-nakakapagtaka sa lahat ay kung gaano kaperpekto ang bawat kaso, sapagkat ang ebidensya at ang sitwasyon ng bawat isa ay malinaw na nagpapakita na ito ay isang pagpapakamatay. Gayunpaman, dahil sa pagdududa kung tunay nga bang posible ang ganitong serye ng mga pangyayari, tinanong ni Dehyo kung sino ang unang namatay, at sinagot siya ng kanyang tauhan na ito ay isang panday ng kanilang angkan na nagngangalang si Machil. Napatingin si Dehyo sa kanya at kinumpirma kung ang ibig ba nitong sabihin ay isang miyembro ng angkan ng Danri, na agad namang pinasang-ayunan ng kanyang kausap. Habang napapahawak sa kanyang balbas, tinanong ng squad leader kung saan naganap ang pagpapakamatay ni Machil. Itinuro ng lalaki na ito ay sa isang bahay pahingahan na kilala sa pangalang Phoenix Tavern. Agad na tumayo si Dehyo at inanyayahan ng kanyang tauhan na magpatuloy sila roon, subalit nagulat ang lalaki sapagkat hindi naman karaniwan na personal pang pumupunta ang squad leader sa ganitong mga kaso. Gayunpaman habang binubuksan ni Dehyo ang pinto ng silid, mariin niyang sinabi na kailangan niya itong makita mismo gamit ng sariling mga mata. Makalipas ng ilang minuto ay dumating sila sa loob ng Phoenix Tavern, at sa labas ng isang silid ay tinanong ng squad leader kung yun nga ba ang kwarto. Pinagtibay ito ng may-ari at ipinaliwanag na siya at si Choson mismo ang nakakita kay Machil na nakabitin sa loob ng silid. Napaisip si Dehyo na kung ang laganap na pagpapakamatay ay sa katunayan isang serye ng pagpatay, paano nakapasok ang salarin sa loob ng silid upang patayin si Machil? Maya't-maya pa ay pumasok siya sa loob ng silid, at ang unang ginawa niya matapos mabuksan ang pinto ay ang masusing pagmasid sa buong paligid. Maging ang sahig ay kanyang ininspeksyon ng mabuti. Subalit kahit na sinuri niya ang bawat sulok ng silid, wala pa rin siyang makita kung papaano maaaring nakapasok ang salarin. Habang hawak-hawak ang kahoy na pader, sinabi ni Dehyo na kung ganoon ay iisa lamang ang posibleng paliwanag. Napansin niya ang isang maliit na butas sa pader at naisip na kung ang mga kahoy na ito ay pwedeng alisin,
maaari itong magsilbing isang lihim na lagusan. Gayunpaman may isang malaking problema, sapagkat malinaw na ang mga kahoy ay hindi pa kailanman naaalis. Dahil dito, tinanong niya ang may-ari kung may paraan bang maalis ang mga kahoy nang hindi tinatanggal ang bubong. Ipinaliwanag ng may-ari na hindi ito posible, sapagkat ang mga kahoy ay nakakabit sa uka ng kisame at sahig, at hindi ito maaaring hilahin o alisin hanggat hindi ginagalaw ang pangunahing biga ng estruktura. Dahil sa paliwanag na yon, napaisip si Dehyo kung ang kasong ito nga ba ay isang tunay na pagpapakamatay. Kasunod nito ay tinanong niya kung may tao ba sa kabilang silid noong namatay si Machil. Mariing sinagot ng may-ari na may bisita sa kwartong iyon na halos dumating sa parehong oras kasabay ni Machil. Agad na natuon ang pansin ng squad leader at tinanong kung sino ang naturang tao. Inihayag ng may-ari na ito ay walang iba kundi ang ating bida na si Sosam ng angka ng Danri. Lumipat naman ang eksena patungo kay Sosam, na naglalakad habang daladala ang isang kabayo sa kalye. Habang kaharap ang status window, napagtanto niya na ang experience points na nakuha niya mula sa lalaking pinatay niya noong nakaraang araw ay mas mataas kaysa sa mga napatay niya noon. Nangangahulugan nito na ang lalaking iyon ay marahil isang martial artist. Habang mariin niyang pinipiga ang tali ng kabayo, naunawaan niya na ang pagpatay sa isang mas malakas na individual ay nagbibigay ng mas maraming puntos. Gayunpaman, batid niya na kung makikipaglaban siya ngayon sa isang bihasang martial artist, tiyak na siya ay matatalo. Sapagkat kahit ang pinakamahinang martial artist ng angka ng Danri ay mas malakas pa rin kaysa sa kanya. Dahil dito, napag-isipan niya na kailangan niya ng isang biktima na makatutulong upang takpan ang puwang sa pagitan ng isang baguhan at ng martial artist na napatay niya noong nakaraang araw. Bigla namang may sumigaw na isang lalaki, sinasabing matagal na nilang hindi nakita ang kanilang maliit na Sosam. Dagdag pa ng lalaki, kasama ang iba pang mga kalalakihan sa loob ng eskinita, na nararapat lamang na magbigay galang at batiin ng ating bida ang mga nakatatanda sa kanya. Subalit na natili lamang itong tahimik at nakamasid sa paligid. Dahil dito, tinanong ng isa sa mga lalaki kung talagang binibigyan ba sila ni Sosam ng tahimik na pagtrato. Masayang sumagot ang isang lalaking kulang ng ngipin na hindi kailanman gagawin yon ng kanilang maliit na Sosam. Samantala, dahil hindi niya kilala ang mga ito, napaisip ang ating bida kung sila ba ay mga tulisan sa kalye. Hindi rin siya makapaniwala na ganito ang ginagawa sa batang lalaki, sapagkat kahit pa na siya ay itinuturing na isang basura, miyembro pa rin siya ng angka ng Danri. Naitanong niya sa kanyang sarili kung tunay nga bang ginugol niya ang kanyang buong buhay na hinahayaan siyang apihin ng mga salot na tulad ng mga ito. Dahil sa patuloy na pananahimik ng ating bida, bigla na lamang siyang dinakma ng isa sa mga lalaki sa kanyang ulo. Habang mahigpit siyang hawak, binalaan siya ng lalaki na mukhang kailangan nilang mag-usap ng hiwalay. Kaagad siyang hinila sa buhok habang kasabay na hinihila rin ang kanyang kabayo. Gayunpaman, hindi ito alintana ng ating bida, at pumasok sa kanyang isipan kung maaari ba niyang patayin silang lahat at gawin na sila ay mukhang nagpakamatay. Naalala niya na posible niyang ilagay ang kanilang mga katawan sa inventory at itapon sa ibang lugar. Subalit kung gagawa siya ng eksena roon ay may tsansang siya ay mabubuking. At dahil wala rin naman siyang gaanong makukuhang experience points mula sa kanila, napagdesisyonan niyang ipagpaliban na lang ito at hayaan na lamang na siya ay mabugbog sa ngayon at patayin na lamang sila sa susunod na pagkakataon. Muling nagsalita ang isa sa mga lalaki, sinasabing matagal silang hindi nagkita at mukhang lumaki si Sosam, marahil dahil sa masarap na pagkain at magandang pamumuhay. Kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang kamao upang suntukin ang ating bida. Subalit bago pa man ito mangyari ay may isang lalaking lumabas mula sa dilim at nag-utos na sila ay huminto. Ang lalaking ito ay nagngangalang Jang Ho, na natanong kung hindi ba niya sinabi na dalhin si Sosam ng maayos. Sa kanyang biglaang paglitaw ay nagulat ang lalaki, samantalang natuon ang pansin ni Sosam at tinanong niya sa sarili kung sino itong bagong dumating. Dumiretso si Jang Ho patungo sa kanya at hinimas ang kabayo habang sinasabing ito ay isang magandang hayop. Dagdag pa niya na ang kanilang leader sa Dark Society ay isang lalaking nahuhumaling sa mga kabayo, kaya napag-isipan niyang ibigay ito bilang regalo. Bigla niyang itinapat ang kanyang tingin kay Sosam, kasabay ng pagpapalabas ng masamang titig at pagtatanong kung ano ang masasabi nito patungkol dito. Kasunod ay ang pagpapakita niya ng isang nakakatakot na ngiti. Dahil sa napakalakas na killing intent na nagmumula kay Jang Ho, agad na naunawaan ni Sosam ang tunay nitong pakay,
na mula pa lang sa simula ay balak siya nitong patayin at kunin ang kabayo. Gayunpaman, mali ang taong pinili ni Jiang Ho na gawing biktima. Sa nakakatakot na mukha, muling tinanong ni Jiang Ho kung ano ang sagot ni So Sam, sabay sabi na hindi na niya kailangang magtanong ng 2 beses. Tumugon si So Sam at malamig na nagsabi kung bakit hindi na lamang siya nito patayin, at kung ano pa ang silbi ng pagtatanong nito ng paulit-ulit. Lubos namang nagulat ang isang lalaki nang marinig na nakakapagsalita ng maayos si So Sam. Bigla namang itinaas ng ating bida ang kanyang kamao patungo kay Jiang Ho, kasabay ng pagbigkas ng utos upang ipalabas ang kanyang inventory. Mula roon ay kumuha siya ng isang kutsilyo at sa isang hindi inaasahang sandali ay isinaksak ito sa leeg ng lalaki. Habang napupuno ng dugo ang mukha ni Jiang Ho, ang tanging nasabi na lamang niya sa natitira niyang lakas ay kung papaano itong lahat nangyari. At habang makikita natin ang kutsilyo na nakadikit sa kanyang leeg, bigla na lamang sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag na bumalot sa buong eskinita. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod ang isang napakalakas na pagsabog, na dahil sa tindi ng puwersa ay napilitan ang mga lalaking nanunood na takpan ang kanilang mga sarili. Kasunod nito ay lumitaw ang isang mensahe mula sa system na binabati si So Sam sa kanyang pag-level up. Maya't maya pa, matapos humupa ng pagsabog, muling nanlaki ang mata ng isang lalaki sa kanilang nakikita. Ito ay ang ating bida na ngayoy nababalot ng napakalakas na kulay pulang enerhiya habang hawak ang kutsilyo at papalapit sa kanila. Sa pag-aakalang isa siyang demonyo, at dahil sa matinding takot, nag-utos ang isa sa mga lalaki na sila ay tumakbo. Ngunit agad niya itong binago at inutusan ang kanyang mga kasamahan na patayin nilang lahat ang demonyong nasa harapan nila.